Gandang hapon muli sa atin pong lahat. Bago po tayo magsimula ay masasabi ko na ang ating sermon na i-deliver ngayong hapon ay kaugnay o kapatid noong sermon na atin pong napakinggan kanina. Kapatid in the sense na ito po ay patungkol doon sa last point, patungkol sa pagkain at pag-inom ng mga banal na bansa ng ating Panginoon. Kaya po, interrelated sila. Ito po ang aking na-notice habang ako po ay nakikinig ng atin pong sermon kaninang umaga. Patuloy po nating pagbubulay-bulayan ang Lord's Day 30 ng atin pong Heidelberg Catechism. Ang ating sermon ay i-deliver o ipinreach ni Reverend Clarence Stam ng Cornerstone Canadian Reformed Church doon po sa Hamilton, Ontario. Lord's Day 30 is the last Lord's Day in the Catechism which deals with sacraments. So ito po'y alam ko na napansin nyo rin na ang susunod na Lord's Day ay hindi na patungkol sa sacraments. Specifically with the Lord's Supper. Question 80, kung inyo pong nabasa kanina, discusses the famous heresy of the Romanist Mass. And question 81 sets the norm for communicant members to adhere. And question 82 naman speaks conclusively about the table of the Lord's Supper. We may say that in the Lord's Day we are confronted with God's basic demands with respect to the table of communion. And these are not just any demands, but very specifically the demands of His covenant. In this last Lord's Day, on the Lord's Supper, we are dealing with a point which until now has not really received much attention. At ano po yun? Namely, that the table of the Lord has everything to do with God's covenant. Christ declared that He made a new covenant in His blood, and so the Lord's Supper is the new covenant table of the New Testament church. Therefore, we will be meditating the covenant character of the Lord's Supper. The fact that we chose the covenant na maging titulo ng atin pong sermon ngayong hapon is quite legitimate and based on the contents of this part for our confession. Answer 82, yung sagot po doon sa question 82, specifically speaks about the covenant of God. Possibly, ito po ay nalalapastangan or being profaned. The holiness of God's covenant is at stake in our celebration of the Lord's Supper. Add to this the fact, the first question, 80, deals with the matter of the sacrifice, of the one sacrifice of Christ. And the sacrifice too, maging yun ay fully a covenantal matter. Therefore, the theme of the covenant may well function as a help to understand the meaning of the Lord's Supper. Furthermore, the Lord's table is a communion within the covenant between God and His people. And so the Catechism finally comes to speak about its true basis, yung true basis ng Lord's Supper. That basis is the new covenant in the blood
of Christ. Kaya po, isa-summarize natin ang sermon na ito sa 3 bahagi. The table of the new covenant. First point is the strength of this new covenant o ang kalakasan ng bagong kasunduan na ito. And the second is the demand of this new covenant. Ang hinihingi o ang requirements nitong bagong kasunduan. At panghuli, the holiness of this covenant o yung kabanalan ng bagong kasunduan na ito. Bago po natin pagbulay-bulayan ang 3 sermon points, let us go to God in prayer. Eternal Father, who has spoken in many times and in many ways, your people in the past and in these last days, with your Son, the incarnate Word, we pray that you will open the mouth of your servant to proclaim that word in the power of the Spirit. And we pray that this Spirit will open the hearts of its hearers here assembled to receive your holy gospel and write on their hearts your holy law, even as you have promised. All this, gracious Father, we ask in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Gaya po nung nabanggit sa introduction kanina, ang unang tanong ng Lord's Day 30 ay patungkol sa Mass or patungkol sa Misa ng Romano Katoliko. Alam natin na kapag nababanggit ito, marami na ang ayaw na pag-usapan or sa kalooban nila ay hindi na relevant itong more than 500 years old na usaping ito. Pero hindi dahil makulit o paulit-ulit po tayo at ayaw nang mag-move on sa issue na ito, ika nga, may malaki po kasing significance. Ito, bakit natin ito pag-aaralan sa ating bilang mananampalataya. Kaya time and again, itatanong pa rin natin, mayroon bang talagang malaking pagkakaiba ang Lord's Supper at ang Mass? Hindi po ba pareho naman sila ng layunin na ito ay hanapin ang kaluwalhatian ni Kristo? Ano po ba talaga ang hindi malinaw tungkol dito? Maaaring pareho naman ang ating gawain o ang gawain na ito ay tumutukoy kay Kristo. Subalit, ang kaibahan po ay sadyang napakalaki. Ang ating katekism po ay nagbanggit ng 2 mahalagang kaibahan na dapat po nating matutunan. Ang unang kaibahan ay ang ating napakinggan din sa nakaraang Vesper service na sermon. Ito po ay patungkol sa transubstantiation. Sabi nga po ay the changing of the bread and wine into the real or physical body and blood of Christ. At ang ikalawang pangunahing kaibahan at ang katekismo ay tahasang tinalakay ito, ang pagkakaunawa o ang pagpapahalaga sa sakripisyo ni Kristo. Ang Lord's Day 30 po ang isa sa pinakamatapang o malakas na question and answer na maaari nating matagpuan mula doon sa ating Heidelberg Catechism, for it defend yung pananampalataya na minsang ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Patuloy po nating ipaliliwanag ito. Ang Mass ay nagpapatungkol sa tinatawag na sacrificial ritual. Ano po ba ito? Na ang isang pari ay gumaganap bilang siyang sakripisyo sa harap ng altar na kung saan nagaganap ang sacrificial ritual. May idea din po tayo siguro dun sa konsepto ng sacrifice, priest, at altar. Narinig na po natin ito. Ito ay ating patuloy na napag-aaralan. Natutunan natin ito mula sa lumang tipan.
na ang lumang kasunduan ang umiiral noon upang ang sacrifice ay madala sa Diyos. And that Israel had to sacrifice daily to renew and continue the covenant. Marami pong iba't ibang uri ng sacrifices noon. Subalit ang pinakapangunahin ay ang pagbubuhos ng dugo bilang sin offering dahil ang dugo ay kailangan upang ang tao ay mapatawad. Ang mga sakripisyong ito ay dinadala araw-araw dahil ang kasalanan ay nagagawa din araw-araw. Ang mga priest ng Old Covenant ang palaging nag-aalay nito sa umaga, sa tanghali, at maging sa gabi. Alam din po natin na ang Old Covenant ay pansamantalang kalagayan lamang at hindi laging sa ganitong paraan mapapatawad ang tao. Dahil ang sakripisyong ito ay nakaturo sa nag-iisang sakripisyo, the sacrifice of the true Lamb of God, ang ating Panginoong Jesus. The writer of the letter to the Hebrews can therefore state in chapter 9, verse 15, that Christ became a mediator of a new covenant. Not a different covenant as such, but a permanent, renewed covenant which is better and more lasting than the one which has disappeared. So the difference is that while the old covenant was based on many sacrifices, all pointing to Christ, the New Testament is based on the one sacrifice of Christ on the cross. The sacrifices stop at Golgotha. The new covenant no longer knows of the continued sacrificing of sin by a priest, kung hindi ito po ay nakabase na sa nag-iisa, kompleto, perfectong sacrifice ng ating Panginoong Jesus. In Hebrews 10:14, we read, "For by a single offering He has perfected for all those who are sanctified." The priest of the old dispensation had to sacrifice daily, but Christ was given to all power and glory in the heavenly sanctuary at God's right hand, matapos ang nag-iisa at perpektong sacrifice. Kaya andoon po ang kalakasan nitong bagong kasunduan. Ito po ay hindi matitibag. It rests on the one foundation which can never be moved, and having been once laid, cannot be laid again. The new covenant, ang new covenant ay ang katuparan at kalubusan ng old covenant. Kung kaya't dapat nating makita ang Lord's Supper mula sa liwanag ng katuparan na ito. Dahil ang Lord's Supper ay tanda at selyo ng bagong kasunduan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. As Christ Himself said, "This cup is the new covenant in my blood." Sa mga katuwid, mga kapatid, ang sentro ng usaping ito ay ang Lord's table ay hindi na ginagawa upang tayo ay magsakripisyo paulit-ulit. Wala na ding papatayin o susunugin. Wala nang altar sa iglesia sa Bagong Tipan. Wala na rin pong priest na mag-aalay sa altar na ito. Lahat ng ito po ay natupad doon sa krus ng Kalbaryo. The bread and wine of the Lord's Supper are not elements in a sacrificial occurrence o yung palaging nauulit na sakripisyo, but point back to the once for all sacrifice of Christ. Kaya po sinabi ng Catechism, the Lord's Supper testifies to us
that we have complete forgiveness of all our sins through the one sacrifice of Christ, which He Himself accomplished on the cross once for all. Kaya po ang language noong catechism ay natatangi, mga kapatid. Complete forgiveness, all our sins, and once for all. We cannot and may not add anything to this or take anything away from this. Sinabi ng catechism na ang Lord's Supper ay nagpatotoo sa atin ng kompletong sakripisyo ni Kristo. Ito ay ang matatag na patotoo na lahat ng aking mga kasalanan ay napatawad dahil sa nag-iisang sacrifice na ito. Ang tanda at selyo ay nagtuturo din naman sa atin tungkol sa katawan at dugo ng Panginoong Hesus. Kaya ngayon, nalalaman ko na ang kalakasan ng covenant na ito ay nakabatay doon sa kalubusan ng gawa ni Kristo sa kaligtasan. Bilang ating isa at nag-iisang tagapagligtas. Siya ang kalakasan ng bagong kasunduan na ito. Subalit, ang sabi ng Rome, also from out of the perspective of the covenant, Rome says that Golgotha is not final and conclusive. For Christ must be continually sacrificed. Kailangan daw na si Kristo ay magpatuloy na ialay bilang sakripisyo. According to Rome, the Lord's Supper is indeed a sacrificial ritual. And therefore, there must be an altar and a priest. Golgotha is indeed the basis, but not as the first in the new series of sacrifices. Ang sabi nga, the Mass is ever returning, never-ending continuation of that suffering at Golgotha. Napapansin niyo po ba ang sentro ng maling katuroang ito ng Roman Catholic Church na hindi sapat ang naganap sa Golgotha? Na ang mga buhay o ang mga buhay at mga patay ay dapat ma-reconcile time and again sa ongoing sacrifice ni Kristo. Kahit daw ang mga patay ay dapat ma-reconcile, kung kaya't may mga ginaganap na misa na ukol sa mga namatay. Kaya po ngayon, I hope nauunawaan natin kung bakit ayon sa Rome, ang bread and wine ay dapat mag-transubstantiate into a real body and blood of Christ. Naunawaan natin ngayon yung word na transubstantiation, na ang mga sangkap na ito ay nagiging totoong dugo at katawan ni Kristo. Para daw sa pamamagitan nito, lalabas na palaging present si Christ para lagi din siyang maialay araw-araw bilang sakripisyo. Ang summary ng Roman Catholic doctrine ay inililipat lang ang style ng Old Testament practice papunta doon sa New Covenant practice. At ang epekto po nito ay binabawasan nila ang totoong progress ng New Covenant. Hindi sapat ang naganap sa Golgotha. Therefore, kulang ang gawa ni Kristo sa krus at gagawing insufficient ito. Para sa kanila, ang misa ay necessary para sa kaligtasan. Kaya para sa kanila, ang New Covenant ay hindi naman talaga new. The basis is not Christ in Him crucified, gaya ng sinulat ni Rome sa mga Corinthians, ni Paul sa mga Corinthians. But the basis has become Christ crucified plus the Mass plus good works. Christ is no longer the only and perfect Redeemer,
but He remains Savior by a priest and the altar through the ministry of the church. The Church of Rome does not have a proper view of the new covenant. As a matter of fact, Rome does not at all have an eye for the covenant as the definitive relation between God and His people in Christ. Instead, Rome stresses the bond between the believer and the church and makes clear that the believer depends wholly for his salvation on the sacrificial work, not by Christ, but of the church. Kung ang tao ay mauunawaan ng tunay na kahulugan ng covenant at ang kanyang biblikal na pananaw, lalo pa nilang pagpapahalagahan ang kalakasan at ganda ng kasunduang ito. Ang kaluwalhatian sa isang sakripisyo ni Kristo. Then we will begin to see the great demand of this new covenant. The one sacrifice of Christ is the last sacrifice of sin or for sin. This means that the new covenant does not only have a strong and lasting basis, but also brings with it a new and great demand for continuous sacrifice of praise and love sa ating Diyos. At ito po ang ating ikalawang sermon points, the demands of this new covenant. Ang ikalawang tanong doon sa Lord's Day 30, who are to come to the table of the Lord? Ito po ay related sa unang katanungan. Sabi ng Roman Catholic Church na kahit sino na naghahanap ng kapatawaran at pakikipagkaisa sa Diyos ay maaring makibahagi ng Lord's table. Ang mga Reformed churches naman po ay may deklarasyon na yun lamang makikibahagi ay yung may nais na mamuhay alinsunod sa pangangailangan o hinihingi ng new covenant sa dugo o ayon sa dugo ni Kristo. The table is for covenant children who also adhere to the covenant. We saw that in Christ's one sacrifice lies the complete forgiveness of all our sins. But to partake in this forgiveness, we must embrace Christ alone by faith and live only for Him. Kaya po mayroong provision ng ating catechism na may mahalagang hinihingi ang kasunduan para sa mga nagnanais maging kabahagi ng Lord's table. Ito po ay ang tamang pagsiyasat sa kanyang sarili or yung self-examination na siyang pangunahing requirement bago tumanggap ng banal na hapunan ang isang nananampalataya. Ang self-examination pong ito ay may tatlong bahagi ayon sa ating form of celebration of the Lord's Supper. Una, na dapat batid ng mga covenant children ang kanilang misery o yung karukhaan o yung kasalanan bago nila tanggapin ang communion. Na sila ay totoong hindi nalulugod sa kanilang mga sarili dahil sa kanilang mga kasalanan. Dapat nilang maunawaan at ipahayag na dahil sa kanilang kasalanan kaya napako sa krus ang ating Panginoong Hesus. The true celebration of the Lord's Supper begins with a deep-rooted understanding and heartfelt confession of sin. This is a matter of being truly displeased with oneself. Whoever has seen the unbearable weight of the dreaded curse over sin, and by faith
has seen Christ bear his curse on the cross. We come to despise and abhor all sins with strong hatred. At dapat po ganoon ang ating pagtanaw habang tayo'y lumalapit sa hapag ng ating Diyos. Being displeased with oneself does not mean having a vague sense of unhappiness sa kanilang mga buhay. Hindi po. It means finding no pleasure yourself because of your sins. For this sin broke the covenant with the Lord and brought Christ to the cross. A true covenant child honestly starts to hate his or her sins. To know that he is a sinful person causes him grief. Dapat din po nating makita ng ating mga sarili bilang makasalanan at tunay na walang kabuluhan sa harapan ng Diyos. Na dahil sa ating mga kasalanan, nagkaroon ng hadlang ang covenant relationship na ito at tunay na nailagay sa panganib ang mismong kasunduang ito. Ang unang demand ng kasunduan ay makita, malaman at maipahayag ng covenant child ang kanyang kahinaan. The Lord's Supper is not for those who are strong or without sin, but those who are weak and sinful. Ito ay applicable sa ating lahat, mga kapatid. Ayon sa Psalm 6, our first admission is, I am overcome with shame. O Lord, do not chide me, nor in thy wrath chastise me. We are weak link, or we are the weakest link in the chain of this covenant. The covenant communion sa ating Panginoon ay posible lamang kung tayo ay totoong nagpahayag ng ating matinding kahinaan or ng ating mga kasalanan. At ikalawa po, bukod doon sa pag-amin na tayo ay mayroong misery at kasalanan, ay ang ating Diyos ay nagdadala sa atin doon sa matibay na saligan kay Jesus. Siya na ipinako sa krus. Kaya dapat batid ng mga covenant children ang kalayaan o yung deliverance mula sa kasalanan na ito. Bukod sa kaalaman mo bilang ikaw ay makasalanan, dapat batid din natin na kanino ang deliverance mula sa kasalanan ito. Kay Kristo na ipinako sa krus. At sa pamamagitan ng sacrifice ni Kristo doon sa krus, kanyang kinumpleto at tinupad ang lahat ng hinihingi or demands ng Diyos sa kanyang kasunduan. So the demand is also that we trust that our sins are forgiven by the suffering and death of Christ. Ayon din doon sa ating catechism. The demand goes even one step further. We must also trust, says the Catechism, that our remaining weakness is covered. Christ removes our actual sins and also covers our remaining weakness with His one sacrifice. He who constituted the covenant communion also consolidates and continues it. Wala na po tayong idadagdag sa mga gawa ng Panginoong Hesukristo. Ang hinihingi ng kasunduang ito ay ang tayo ay maniwala sa ating nag-iisang tagapamagitan at hanapin ang kaligtasan sa labas ng ating mga sarili at hanapin sa Kanya lamang. Na malaman natin na dahil sa Kanya ang kapatawaran at kaligtasan ay naibigay na sa atin. At ikatlo po, matapos nating mabatid ang ating kahinaan o yung ating misery at makita natin na ang ating kalayaan sa pamamagitan ni Kristo, it is out of Christ
sacrifice, and power that covenant children receive new strength for life. Magkakaroon po tayo ng bagong buhay. By His death, Christ has obtained for us the life-giving Spirit. Makikita muli natin sa form of this celebration of the Lord's Supper na nagsasabi, therefore it is said of those who are to attend the Lord's Supper that they also desire more and more to strengthen their faith and amend or reform their life. Covenant children must know of deep gratitude for the deliverance given in Christ. The Catechism uses the word desire. We truly long to have all our doubts removed and faith strengthened. We truly want to break with sin and better our lives according to God's law. This is the strong desire, the new attitude of us, no, bilang mga covenant children. These are the three parts of this self-examination which required of everyone or to everyone who attends to the Lord's Supper. The true knowledge of misery, the great rejoicing in deliverance, and a strong desire to show gratitude to God. Sabi nga po, it is a guilt, grace, and gratitude sa ating Panginoon. Hating our sin more and more, we desire to break with them completely. We want to show the obedience of Christ, His style of service, and His perfect love. It is necessary that we live out of Him, through Him, and unto Him. Nangangailangan ang new covenant ng bagong pag-asa at bagong paraan ng pamumuhay, mga kapatid. Hinihingi nito sa atin na tayo ay magkaroon na nasain natin na paglingkuran ang Diyos ayon sa Kanyang mga salita. Ito ang paraang itinuturo ng ating confession patungkol naman sa kung sino ang makikibahagi doon sa Lord's table. These are the demands of the new covenant na ito ay tunay at banal na kasunduan natin dahil sa ito ay tinatakan in the precious blood of the only begotten Son of God. Panghuli, mga kapatid, natutunan natin ang kalakasan at ang hinihingi ng bagong kasunduang ito. The third sermon points is the holiness of this new covenant. Ang kabanalan ng bagong kasunduang ito. Because the Lord's table is the table of the new covenant, sealed in the blood of Christ, God wants this table to be well guarded. Not everyone may be permitted to attend or to partake, but only those who walk in holiness of life. Tignan niyo po yung huling question at doon niyo po makikita ang kabuuan ng sermon points na ito. The Catechism teaches us in answer 82 ng atin pong Lord's Day 30 that to admit unbelieving and ungodly people to the table would have as result that the covenant of the Lord would be profaned and God's wrath kindled against the whole congregation. Binigyang diin ng Heidelberg Catechism ang mahalagang paghahambing doon sa sagot or doon sa answer 81, binanggit ang hypocrites at yung hindi tunay na nagsisi. Ito po ay yung mga tao
na nagpapakita na sila ay mga deboto, subalit walang totoong pananampalataya at hindi sincero sa kanilang paglilingkod. Such people, as we read, eat, drink, judgment upon themselves. Ang Diyos mismo ang tunay na sumisiyasat at nakakabatid ng kabanalan sa Lord's table. The church is not held accountable for the attendance of hypocrites. Tunay naman po. Hindi natin alam kung sino yon. For these are not known to the church. Hindi natin nakikita ang puso at kalooban ng bawat isa. Kaya ang Diyos din mismo ang tunay na tagapag-ingat o guardian ng kanyang hapag. We can only try to reach hypocrites with a sincere and forceful preaching. Basically, everyone attends to the Lord's Supper is in his own responsibility before God, who alone discerns the depth of our hearts. Subalit, ang iglesia naman ay mayroong ding tungkulin na tignang mabuti or i-oversee ang kaayusan ng Lord's table. Lalo na ang mga nakakabahagi o nagiging kabahagi dito. Tinatawag ang iglesia upang panatiliin ang kabanalan sa Lord's table. When there are those who show that they are unbelieving and ungodly, when people publicly display their inward hardness of heart, the church must act and must bar them from partaking the Lord's table. Since they themselves do not maintain this covenant, such people must be withheld from the table of the covenant. When people are not withheld, the covenant of God is profaned o nalalapastangan. This means that the congregation does not recognize and uphold the holiness of God in His covenant. Then we all show that we are not really serious about Christ's holy work of redemption and renewal. The result of this is that God's wrath comes over the entire generation. At iyon ang matatag na ipinakita ng ating katekism. The Apostle Paul specifically warns church that admittance of known unbelievers or ungodly person to the table devaluates the celebration and leads to God's wrath. Ito po ay sinabi ng 1 Corinthians 11:27 to 32. Bilang mga kasama o kabilang sa New Covenant, ang kongregasyon ng Panginoong Hesukristo ay marapat mamuhay alinsunod sa hinihingi ng kasunduang ito bilang mga banal na kawan. Kung ang kasalanan ay mapapahintulutang makapasok gaya ng lebadura o ng yeast, ang banal na karakter ng iglesia ay nanganganib at ang kabuuan ng kongregasyon ay matatagpoang may sala at mapahihintulutan sa loob ng iglesia na malapastangan ang ngalan ni Kristo at ng kanyang paghihirap sa krus. At dahil sa liwanag nito, kaya po mayroong tamang pag-a-apply ng harang or yung fence sa Lord's table. Or yung tinatawag na proper fencing of the Lord's table. Dinadagdag pa ng Catechism doon sa answer 82, therefore, according to the command of Christ and His apostles, the Christian church is duty-bound to exclude such person by the keys of the kingdom of heaven until they amend or they reformed their lives. This is very serious duty and calling which has extreme
consequences. The Catechism that does not just say that the unbelieving and ungodly are to be withheld o ilayo from the Lord's Supper, but they are to be excluded o hindi talaga isama by the keys of the kingdom of heaven. Ang kaharian na kung saan ang hapag ng Panginoon ay malinaw na ipinahahayag ang kanyang kabanalan ay nakasara sa kanilang hindi nananampalataya. Persistent unbelief and refusal to repent will ultimately lead to excommunication from the church and exclusion from the kingdom of heaven. And therefore, exclusion din doon sa Lord's table. Dahil ba sa ang mga karapatan lamang o ang may mga karapatan lamang makibahagi sa Lord's table ay yung sobrang banal? Hindi po. Sila na nakikibahagi ay nararapat lamang na totoong magsisi sa kanilang mga kasalanan araw-araw. Dahil ang Diyos ay banal at ang New Covenant ay patungo doon sa kabanalan. Guarding the holiness of the table, exercising proper discipline or church discipline and proper fencing of the Lord's table. Hindi po dahil sa mahigpit lamang ang Reformed churches sa pagpapatupad nito, bagkus dahil ito ay dulot sa pagtupad sa utos ni Kristo at ng mga alagad. Keeping watch over the table is not a human invention which can be taken lightly. But this is a divine ordinance, mga kapatid, which must be kept seriously. It is a matter of obedience to God's own covenant, for He Himself considers the covenant and the table of His covenant to be a holy bond and a holy communion. Kaya po sinabing banal na hapunan, banal na pakikipagkaisa sa Diyos. Therefore, unrepentant sinners are withheld and excluded. It is His holiness of the table of the covenant which has also led the Reformed churches to admit to the Lord's Supper only yung mga communicant members in good standing of the church and those who present a good attestation or testimony of doctrine and conduct mula din doon sa mga kapatid na mga churches. That's why we allow even yung mga good standing Christians na magpartake ng ating communion sa ating Lord's Supper. At para naman po sa pagpapatupad ng church discipline, yun ang ating pag-usapan. Ito po ay mahalagang bagay sa iglesia, lalo na pagdating sa pagiging banal ng Lord's table. Sa parang ito, mapapangalagaan ang hapag ng Diyos. Ninanais ng iglesia ang kaligtasan ng tao at napapanatili ang kabanalan ng covenant ng Diyos sa atin. Notice how the Catechism says that this exclusion takes place until those excluded amend their lives. So may provision. Kapag ka nakita natin ang ating kapatid ay nagsisi at nabago ang kanilang mga buhay at gawi, we will include them. We will release them from the discipline dahil sila'y na-restore sa pamamagitan ng habag ng ating Panginoon. There is a way back into the communion of the new covenant. This is the same way for all people. The way of sincere repentance and a demonstration of the fruits of faith. Tama po, repentance must be seen in a new life of holiness. Doon lamang mapapahintulutan na ang tao
na tumanggap sa banal na hapunan na ito. But the table shall be kept holy, just as God is holy. It is not the table for people who are without sin, but for a people who confess their sins faithfully, turning to Christ in faith and seek to lead a holy life. The table of the Lord is for people who know that holiness, as Psalms 93 verse 5 says, your decrees are very trustworthy. Holiness befits your house, O Lord, forevermore. Say si R.C. Imus, mga magulang at mga kapatid, gaya ng nabanggit kanina sa unang pananalita, na ang Lord's Day 30 ay panghuling katekismo na nagtalakay sa sacrament of the Lord's Supper. At ito din ang tahasang nagpaliwanag sa ikatlong tanda ng totoong iglesia, ang tamang pagpapatupad ng church discipline. Dahil ang Lord's Supper bilang hapag ng bagong kasunduan. Marapat, mga kapatid, na ang pakikibahagi o ang mga magiging kabahagi dito ay pinaging banal ng Diyos sa pamamagitan ng dugo at espiritu ni Kristo. There must be a holy people partaking the communion because God Himself is holy. Tayo po ay sumandaling yumuko at panalangin. Almighty God, graciously grant that your word, which we have heard, may be inscribed inwardly on our hearts. As we receive your holy word meekly with pure affection, may our hearts be filled with your love and reverence to you. Cause us to bear the fruit of the Spirit and to live in holiness, diligently following your commandments. And may it please you to use us to lead those who are lost, wandering and confused into the way of truth. All this we pray for the honor and praise of your holy name, through Jesus Christ our Lord, in the power of the Holy Spirit. Amen.